Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Nako, napaka gandang balita itong ibabalita ko sa inyo. So, ito po ang dito po sa Cayman Island ngayon, habang ginagawa ko itong video na to is alas 5:30 po. So, ngayon pa nagpe-prepare po ako papasok sa aking trabaho, and nakita ko na itong ang Rappler CEO Maria Ressa, na isa ang kanyang Rappler sa Facebook ay mga fact checkers. So yung mga naghahanap daw ng mga fake news. So ngayon po, magandang balita po ang nangyari. Nako, siguro itong Rappler wish nila. Diyos ko po, sana hindi na pumasok ang 2022. Ano na, una is hindi na pinayagan ng SEC nung 2 linggo ang nakalipas. Ngayon naman po, ang good news, ibinasura po ng Korte Suprema yung apela ni Maria Ressa doon sa kaso niyang cyber libel. Ay nako. Pasensya na po kung ganito ako magkape, talagang tayo po yung Pilipino, ganyan. Ika nga lang iba napakasarap humigop ng kape kasabay ng mababasa mong balita ay napakaganda. So sa madaling salita po, nakatuloy yung 6 na taon na hatol kay Maria Ressa sa pagkakakulong. Great news for everyone, for every Filipino. Bakit po? Grabe naman kasing magbalita yung Rappler. Diba? Pinipilit nila na sila ay mga news entity. Wala namang SEC registration. Puro mga vloggers lang naman sila. Parang grupo ng mga vloggers or kumpanya ng mga vloggers. So, ay nako. Ganda ng mga nangyayari, no? Kasi alam naman natin na yung higit sa 31 million ay pabor dyan sa naging desisyon ng Korte Suprema. At ano po paglilinaw po kasi baka sabihin ng Rappler, nako, itong hakbang ng Supreme Court at nitong gobyerno ni President Bongbong Marcos ay binubusalan yung mga news na kagaya namin na kumukontra o inilalabas yung mga balita na kontra sa kanila. Hindi po hindi po. Ito pong kaso na cyber libel ni Maria Ressa ay isa pong pribadong tao ang nagsampa. Isang negosyanteng tao po ang nagsampa at napatunayan na guilty po si Maria Ressa. Sabi nga nila ang pagkakape daw kapag may ganito nakakabulag, baka tumusok sa mata ko. Kaya dumudulas pa yung cellphone natin. So, palakpakan tayo. Gusto ko nang makita yung yung pag-aresto ulit kay Maria Ressa at pagkatapos rekta sa kulungan. So, napakaganda pong balita niyan para sa Pilipinas. Napakagandang balita po. Makikita natin na yung visit tayong mga fact checker sa Facebook makukulong ng 6 na taon. O hindi po buong Rappler si Maria Ressa lang po. So mamayang umaga po gagawan po natin ng video yan. Gagawan natin ng mas formal na reaction doon sa alas 10 ng umaga natin na live stream. Ayan. Nakakatuwa lang po. Sobrang masaya po ang lahat dahil nga yung mga naranasan natin na pa-fact check nila doon sa Facebook, kahit na mabanggit mo lang yung pangalan na Bongbong Marcos, Sandro Marcos, dito napapatunayan na wala silang kredibilidad
para doon sa ganong bagay o sa ganong gawain. Di ba? Oo, ma-agree si Marcos. Di ba, anak? Masaya ka? Masaya ka na makukulong ng 6 na taon, ano? Yun lang po muna. And ulitin ko po, i-discuss po natin ito mamayang umaga sa live stream natin. Ako'y magtatrabaho muna at kailangan kumayod. Para naman doon sa mga nagsasabi na, oh, bayaran kayo ni Marcos. Hindi po. Meron po kaming trabaho. Talagang ginagawa lang po namin to upang maging pantay yung mga nangyayaring ibinabalita sa ating bayan. Hindi yung puro kagaya ng ginagawa ng mga rappler na talaga naman kung ano yung ikakasira. Ay nako, ayoko na lang magsalita. Maraming salamat po. God bless.